na si Maharlika, Duterte ng Duterte. Kaya nga, actually sila yung nasisiraan. Di ba? Duterte ako ng Duterte. Ano sasabihin ko? Marcos? Di ba? Doon pa lang, parang masasense mo na siya na pero, talagang double agent siya. Bakit niya sasabihin? Duterte ng Duterte. Nakasupport na sa Duterte. Kailan yan? Kagabi. O, Duterte ng Duterte. So, di akala ba Duterte ang pinaglalaban natin? Hindi ba dapat Duterte ang sigaw natin? Yun ang sabi niya kagabi. Anyway, but we all know, at least yung mga tao na nakikita nyo na kung ano yung real deal here. Diba? Ako naman, nakita nyo, lahat ng mga tiwali, lahat ng mga salot na pwede kong itakel, pwede kong bodyakin ay ginagawa ko. I don't care kung siya ay tao ni Pangulong Duterte o noon mga kaalyado ni Bangag. Kasi katulad nga sinabi ni Alvin Georgia kanina, ni Palangga, na hindi siya blind follower, na porket Sara tayo, porket Marcos tayo, porket Duterte tayo, kung ano sasabihin, lulunukin natin. No. Sandali. We have our own minds. Sandali, Maharlika, may tanong si Madam Tusha. Mga ngating kilikili ko kagad ako. Permission, sorry. Just for clarification, kasi may narinig din akong sinabi ni Libag, ni Angot. Ang sabi niya, tungkol kay HR, kay Attorney Harry Roque, hindi ka raw pwedeng banggain ni Harry Roque kasi hawak mo daw sa leeg si Harry Roque at meron daw ka raw pinangahawakan sikreto kay Harry Roque. Sabi ko, totoo. Hindi. Ako naman natatawa ako. Hindi na ako magtataka sasabihin niya, baka sasabihin naman niya may relasyon kayo ni medyo ganun ang utak ng adik. I know. Yung adik na nakatikim na siya ng weeds Sa palagay niya, hindi nakabawas sa utak niya yun. Yeah, I know. Hindi, ang sasagutin ko yan, ibalik ko. Kung sagutin niyo po yun na yung ano yung pinangahawakang mong sikreto ni Harry Roque. Kasi kaya daw si Roque hindi basta magsasita ng against sa'yo. Ngayon, pakiklaro lang po to sa mga nanonood kasi ako alam ko kung ano yung sikretong yun Pagandahan ni Maharlika. Yes. Una, hindi ko hawak sa liig si Spokes Harry. At wala siyang sikreto na dapat na ibato ko sa kanya, pag hindi kami nagkasundo sa isang bagay, wala kaming sikreto. Ibabalik ko ngayon ang tanong. Daryl Yap, di ba kayo may sikreto Ba't di mo ilabas yung sikreto kayo ni Amy? Tungkol kay Harry na sinasabi nyo, binabalik nyo sa amin. Di ba? O si Harry ang magsabi ng sikreto nyo. Wala pong sikreto kami ni Harry. Okay? Dahil kahit kailan, kanya-kanya kami ni Harry ng paninindigan. Diyos ko naman, hawak ko sa liig. Napakatalino ng taong yun. Presidential communication yan. International lawyer, napakagaling na abogado. Hawakan ko lang sa liig. That's not true. Ngayon, yung binabanggit yung sikreto, yan ang sikreto ni Daryl at saka ni Amy. Okay? Yan ang sinasabi nila. Hindi ko lang hindi pa tama. Pero, Daryl, ikaw ang maglabas ng sikretong sinasabi ninyo. Ilabas mo yung sikreto, di ba? Amy, nandoon ka rin sa Hong Kong, di ba? Sandali, guys, nandito si Pontis. Yay! Welcome. Paano yan? Alam nyo, tapusin ko lang to kasi malapit na ako sa pupuntahan ko. Finally, nakarating ako. So, yung sikretong sinasabi nila, alam nila Libag yan kung ano yung sikreto pinagsasabi nila. Hindi yan sikreto ni Harry. Sikreto nila yan. 'Di ba? Ni Daryl, ni Amy. Kasi nung panahon na yon, yung sila Libag at yung Maui, yung panahon na nasa Hong Kong kayo, I cannot just disclose here right now kasi hindi pa tama. Nandoon din si Amy, kaya tigilan nyo ako mga putang ina nyo. yung sekreto na sinasabi nila. Nagalit na si Ando doon din si Mangga. Ando doon ka rin, Mangga. So yung sekreto na yan,
ilabas niyo kasi kayo ang may hawak niyan. Diyos ko, baka baka magkagatan kayo ni Lisa Tanas. Anyway, hanggang doon lang muna ako. Pag nagluto na lang muli tayo. Wala tuloy nag-a-adjourn. Oh, thank you for stopping by, Maharlika. Thank you. Thank Bye-bye. you. Ingat po. Keep safe. God Bye-bye. bless. Bye. O, Oh. Ano yun, nagtago, hindi siya sadyang nagpakita. Kaya nga sikreto di ba? Kaya nga, kasi nga kahit si Pebbles, malamang hindi rin alam ni Pebbles yan Oh. Magkasama kayo Okay. di ba? Okay, Len. Sa may tanong si... Hello? Yes. Kung maalala mo, di ba? Hindi naman invited si Libag. Pero dinala siya ni Pebbles. Di ba? Hindi rin invited Dinala siya ni Pebbles. Yes. Tapos hindi rin invited si Chopanga. Dinala yan ni Libag. Tapos gumawa lang sila ng istorya na aksidente lang ang lahat kasi may biyahe si Chopanga. No, kaya nung dumaan lang sa Hong Kong, kaya sinama na nila sa meeting. Well, technically, mali yun. Hindi ka naman talaga invited sa isang maisog event. Di ba? So, ang dami niyang bagahe. Ang dami niyang bagahe, ang dami niyang bit-bit that time. So, hindi na rin ako nagulat na nandoon si Mangga. Kaya nga sabi ko kanina, nung nag-react ka, most probably, set up talaga yan and then sadya siya talagang pumunta pero nagtago, hindi nagpapakita sa inyo. Yun ang sikreto. Hoy, Chupanga, sagutin mo yan. Hindi kita titigilan yan, Chupanga. gusto namin ng pera. Okay. At noong mga panahon na yun, walang pera si Chopanga. Nagpaparinig si Chopanga ng mga oras na yon. Actually, doon sa hotel, nung unang araw, if memory serve, kaululan niya. Sabi nga niya, wala siyang pera Okay, Maui, masyado ka naman nag-overthink. Kaya nawala yung phone mo kasi may nagka-crush sa'yo sa Hong Kong. Ganda-ganda mo kaya. Teka, let us call in our witness, Pontis. Pontis, question. Hi, Pontis and Barista Express. You have to take your oath first. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth? Yes. Yes. Okay. Can you see your face? No, that's not possible. Okay. Hello, Pontis. Kung simula ang tutungin yun, ha? Ano yun? Sino bang naunang lumabas nung una? Si Barista o si Pontis muna? Barista. Si Barista. Sige, your story, please. My story? Related to that live? Yeah, the live. I'm just a troll. Yun lang. Troll ako sa mga tarantado. Can you imagine? Sa buong live, marami ng live nang nagawa yung si Libag. Ang kanyang go-to, parang tatlong logical fallacies.
of yung ad hominem given na yun, di ba? Mumurahin niya indiscriminately, ganun ang gagawin niya. Tapos, pag may kumukonta sa kanya, meron silang interaction, ibababa niya, tapos pasasagutin niya, hindi na makasagot. Ang mahilig lagi siyang ang pinaka crown jewel ng kanyang logical fallacy is slippery slope. No. Ganito kasi yan eh. Lagi niya sinasabi, pag ganito ang nangyari, sa huli aawayan niya si Sarah. Parang sinasabi niya na yung future outcome is guaranteed. And that's really a slippery slope. Parang ginagamit niya sa mga audience niya, kinukundi siya paulit-ulit. Baka sa huli, awayan ni Maverick. Sure ako, babanatan na yan si Sarah sa huli. Kita mo. Gagong putang ina yun. So, on a serious note, I am so moved. No, that's not the right word. I am so disgusted kay deported Tarsier. Kasi sa earlier part ng live na yun, gina-justify niya yung post niya tungkol kay Harry Roque. And then, nag-triple down pa siya sa mga latest post niya. You know, he is mocking that guy. And that guy is seeking refuge. And he's also a DDS like us, like them. You know, the best thing you can show to that person is compassion and understanding. At yung community doon sa Netherlands, yun ang kanyang refuge. Alam mo yun? Yung mga tao doon. And then there are these no-name people na imamak siya, wawalangahin, kung ano-ano. Kapwa mong DDS yung putang ina mo ka. Tang ina mo kang Tarsier ka. Paano yan? Paano siya mag-double cara? It's a privilege na ako'y makakusa ng kung ano-anong mga karakter. Paano yan, Joey? Dumadami kami. They are so basag na so basag. short of, wala silang compassion doon sa taong yun. Compassion ang kailangan nilang ipakita, hindi yung i-double down nila. Kita mo yung post talaga ni deported Tarsier na yan. Ang putang inang yan. Next time na magkakasakit yan, manghihingi ng tulong yan sa kapwa DDS. Paano yun? True ka dyan. Isipin yan. Dahil may balik ang universe. May struggle si Harry Roque.